pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito Hmm. ay Pakinggan nyo po. meron talagang kailangang panagutan. Naku po. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa Korte Suprema, ngunit hindi pa pwede ipadala sapagkat ito'y pwede lang ipadala pag nakafile na ang kaso Naku na po. ilipat sa Maynila ang kaso. Ayun na nga ba Nito. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Ililipat na po ang kaso. Yan na nga ba sinasabi natin? Meron po tayong naaamoy dito sa mga pronouncement na to nitong si Secretary Boying Remulla, no? Noong huling nagsalita siya ng ganyan, matindi po yung mga nangyari, no? Kaya naman tayo gusto natin dito, yung mga complainant, ha? Yung mga complainant, magsampa ng kaso sa korte. Para makasagot ng maayos itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaso pagka itong si Secretary Boying ang nagsalita, medyo kinakabahan po tayo. Iba po iba yung nararamdaman po natin ngayon. Meron term na wag sanang kibesin, ika. Oy, Sek Boying ha. Hindi kami nagkikipag-away dito. Baka marami po kasing balat sibuyas ngayon sa pamahalaan. Kaya kailangan maingat dahil alam naman po natin na itong mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan, di na po kagaya ng panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. No? Ito daw pong kasong isinampa dito kay Pastor Apollo Kibuloy na naganap 11 years ago. Magre-request daw po ang DOJ na ilipat sa Manila ang pagdinig dito sa kaso na to sa kadahilan ng baka daw magkagulo ang mga membro ng KOJC dito sa naturang kaso. Ang atin dito, simple lang yan. Simple lang yan. Makasagot at mabigyan ng parehas na laban itong si Kibuloy. Yun ang atin dito. At kahit pa sa mga ibang nasasakdal dyan sa DOJ, doon sa mga high-profile case na napag-usapan natin. Yung mga high-profile case na napag-usapan natin dito sa channel, kagaya nung kay General Bantag, bahala po kayo dyan. Yung po bang complainant kasama doon sa mga witness na ilinabas nitong si Senator Risa Hontiveros sa Senado? Yun po ba hindi magsasampa ng kaso yung mga yon, Secretary Secretary Boying Remulla, hindi niyo po ba aanyayahan na magsampa ng kaso para at least kasi yung mga aligasyon ng mga bumanat dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, mabibigat po yung mga aligasyon. Ang atin dito, dapat pati yun, imbitahan na magsampa ng formal na kaso, asunto para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Para at least kung mga kasinungalingan o kung ano pa mga paratang doon sa mga witness na yun, doon sa mga surviving victim na yun, malinis din itong si Kibuloy yung kanyang pangalan. Dahil yung mga binitawang salita ng mga witness na yun, ano po yun, mabibigat po yun. Though wala namang naniniwala sa mga yun, para sana mas makasagot man lamang itong si Kibuloy doon sa mga aligasyon sa kanya, dapat magsampa rin ng kaso yung mga yon. Ngayon, ang tanong dito, ang ating pag-uusapan sa comment section, marami po kasing nagtaas ang kilay dito sa mga pronouncement na to ni Boying Remulla. Parang pumayat ata Secretary Boying ngayon, no? I mean, nagjijeta ba siya? Nag-exercise po ba siya, no? Parang nangayayat at parang tumanda ang itsura niya, no? Ayun, ano lang. Ito po, mahilig talaga sumegway mahilig po talaga sumegway itong si PH Update, no? Siguro after nitong video na to, balik na po tayo, face mask. Medyo nag-aano po tayo dito sa natin, yung pagka may face reveal na ganito, medyo di po tayo komportable, mga kababayan. Ang pag-uusapan po natin sa comment section, ito po, ito po yan Pabor ba kayo
mga kababayan, ah, nailipat sa Manila yung kaso, noong, kaso nitong si Pastor Apollo Kibuloy diyaan sa Davao City. I-comment niyo po sa baba ng ating mapag-usapan yan. Ito yan, 'no? Kung hindi pa nangyari itong panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy, itong, victim ko 'no, hindi natin sinasabihan ng kung ano-ano, baka hindi po natin alam, hindi po natin kakilala 'yan, malay natin 'di ba? Hindi po natin alam yung background nitong ano na 'to, itong, kaso na 'to. Naabuso daw siya nitong si Pastor Apollo Kibuloy at ng kanyang mga kasama 11 years ago. Bakit noong panahon ni Pinoy, kasi Duterte tapos panahon ni Pinoy, bakit hindi siya nagsampa ng kaso? At ano ang nangyari doon kung nagsampa man siya ng kaso nung panahon ni Pinoy, hindi na nung panahon ni Tatay Digong kasi given na yon na itong si Pastor Apollo Kibuloy, malapit dito kay Tatay Digong, 'di ba ho? Ngayon, kung 11 years ago nangyari itong krimen na 'to, dapat noong panahon nitong si Panot, merong record na kung saan, makikita na nagreklamo 'tong bata na 'to. Ngayon, kung biglang nagreklamo 'yan dahil sa mga nangyaring, imbestigasyon sa Senado, dito sa mga panggigipit na binibigay kay Pastor Apollo Kibuloy, malaki pong katanungan 'yan 'no, malaking, problema 'yan at, kung meron talagang ganitong, kaso itong si Pastor Apollo Kibuloy, bakit hindi pinatawag nitong si Senator Risa Hontiveros diyaan sa Senado yung victim na yon para nakapag-testify? Kasi yon may formal na ano yon complaint, talagang nagsampa ng kaso sa korte. Kasi doon sa mga napanood po natin, 'yan daw si Pastor Apollo Kibuloy, napakayaman na po niyan. At, merong, eskuwelahan, napakaraming napatapos at napakarami daw po niyang, mga tinutulungan. At doon sa, statement ng mga malalapit dito kay Pastor Apollo Kibuloy, kagaya nitong si, Sir Jason na kung saan sinasabi niya, napakalabo daw pong gawin 'yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, siyempre, yung mga malalapit sa kanya, gano'n ang sasabihin sa kanya. Tayo dito, humigit na tayo mga kababayan. Hindi tayo pumapanig dito kung kanino pa man, sa DOJ o dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, hintayin po natin yung mga development dito sa issue na 'to. At pagka naglabasan na talaga at yung mabibigat ang mga ebidensya nung nag-aakusa dito kay Pastor Kibuloy, ibang usapan na po yun mga kababayan. Pero ang ating nakikita dito, maraming naiinggit. Marami pong naiinggit dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga na-achieve niya diyan sa KOJC na yan. Nung po tinignan po natin yung, kung paano lumaki ang KOJC, napakatindi pala po niyan mga kababayan. Ibang klase po. Nung unang, panahon daw, talagang kahit na 2 o 3 lang po ang, sinishare nitong si Pastor Apollo Kibuloy, talagang masigasig daw po siya mga kababayan. Ngayon, itong si Senator Risa Hontiveros, talagang pumalakpak po yung tenga niya. Kesyo ikinatuwa ni Senator Risa Hontiveros na masasampahan na ng kasong child abuse at qualified trafficking si Kingdom of Jesus Christ, KOJC leader Apollo Kibuloy. Bakit hindi ikaw ang nagsampa ng kaso? Bakit tinintay mo pa itong si Secretary Boying Remulla na trumabaho dito? Senator Risa, hindi mo ba kaya? Yun Bakit kailangan pa na ang ating DOJ Secretary ang trumabaho niyan? Di ba may bigat ng mga aligasyon ng iyong mga resource person dyan sa Senado? Dapat sana kahit kayo-kayo na lang dyan sa Senado, napakaraming abogado niyan. Dyan sa PAW. Pero kayo kakilala dyan. Bakit hindi nyo sila pinapunta sa Public Attorney's Office? Binigyan ng mga abogado para sampahan ng kaso itong si Kibuloy. Kasi ang problema, ito dito sa ginawa na to, nitong si Boying, na pagsasalita kaugnay na sasampahan na ng kaso,
Masasampahan, ibig sabihin hindi pa nakasampa, sasampahan ng kaso itong si Kibuloy. Napakagandang development 'yan. Para at least once and for all, magkaliwanagan na. Kumbaga, magkaalaman na, totoo ba yung mga aligasyon o hindi totoo yung mga aligasyon. Di ba ho? Kasi mahirap dito, yung mga alingas-ngas na yan, hindi mamamatay hanggat hindi nadala sa korte. Kailangan dalhin sa korte para matapos na po itong mga aligasyon na to para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron pa pong sinabi itong si Risa Hontiveros na meron pa daw inaapila na kaso. Ano yun? Binubuhay nila yung kaso laban dito kay Kibuloy. Napakahirap po mga kababayan pagka ikaw sa simbahan at sumausaw ka sa usaping politika, talagang yung mga nasa posisyon pagka hindi ayon doon sa mga sinasabi at pinaglalaban mo, ganyan po ang kakasapitan mo. Yan na yan. Hindi naman natin masisi itong si Pastor Kibuloy. Talagang gusto niya ng tumulong sa pamahalaan. Nation building nga eh. Yun nga ang kanilang battle cry diyan sa SMNI, di ba? Ano sila, yung nation building. Ngayon, meron ng isasampang kaso, harapin na nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kung magkakaroon siya ng parehas na pagdinig, parehas na laban dito sa kaso na to, hindi natin alam. Dahil sa mga nakalipas na panahon, itong si hindi natin alam. Sana magkaroon siya ng fair and square na laban dito sa kaso na to. At itong si Attorney Ferdy Topacio, hindi na bago dyan sa laban. Yan po si Attorney Ferdy Topacio. Siya rin po ang abogado nitong si dating Congressman Arnulfo Arnie Quieves. Na ngayon po, nasa red notice na, no? Ayun na nga mga kababayan, pakinggan po natin ang mga punto de vista nitong si DOJ Secretary dito sa balita. Unang-una, Happy Women's Month. At, Happy Women's Month. Tayo po'y nakikiisa. Yung mga kababaihan, shout out po sa lahat sa mga viewers nating kababaihan. No? Happy sa Women's Month. Kilala sa buwan na to bilang buwan ng kababaihan. Ayun. At ngayon po ay meron kaming i-anunsyo lamang. Ang anunsyo po namin ay sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama for... Sa tingin niyo po mga kababayan, magkakaroon ito? Hindi atin to, ayoko magkomento kasi mainit itong si Remulla sa mga vlogger Mainit yan Medyo may alam nyo na, pumapatola ba? Tawag dyan patola Sa tingin niyo po mga kababayan, magkakaroon ng parehas na laban itong si Pastor Kibuloy diyan sa diyan sa kaso na yan? At nakikita natin ang nag-aanunsyo dito ang mismong DOJ Secretary pa po natin. Ngek! Child abuse under 7610. Of course, merong in relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Ito po ay bunga ng ating naging usapin ng lahat sa mga nakaraang na buwan sapagkat laging pinag-uusapan ang issue ng extradition at napag-isip-isip po ng aming departamento na marahil tingnan muna natin ang ating sariling bakuran kung atin pong titingnan ang extradition at habang may kaso pa hong nakabinbin dito sa atin sa aming Hindi yun. Hindi na pinurso ng Amerika yung extradition kasi mahina yung kaso laban sa kanya. Yun. Huwag nyo lang isabihin na dahil wala pang extradition, hindi talaga ipupurso yung kaso laban sa kanya. Dahil yun nga ang hinihintay ni Kibuloy yung ma-extradite siya sa Amerika para makasagot siya ng maayos doon sa mga aligasyon sa kanya doon. Kaso hindi talaga tinutulak kasi alam ng mga nagreklamo sa kanya sa Amerika, mahina po ang kaso nila laban dito kay Kibuloy. Kumbaga publicity.
Yung kumbaga nasira na lang yung credibility nitong si Kibuloy. Yun talaga yung ini-aim noong target yung ginawa nila na yun sa Amerika. Ngayon, pagdating dito sa DOJ, alam nila na walang extradition na mangyayari dyan. Kasi kung meron pa, ang tagal na niyan, ba't di pa inareglo? Di ba? Ngayon, sa tingin po natin, dahil walang extradition na request ang Amerika dito sa mga, dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ang gagawin na lang, dito na siya kakasuhan. Tayo mga kababayan, yung kumbaga yung sixth sense natin, nararamdaman natin yan eh. Yung tipong malakas yung natin, yung pakiramdam natin ba? Malakas pagka ganyan. Yung mga ganyang pronouncement ng ating DOJ Secretary, noong pagkarinig ko po dyan sa niya na yan, pagsasalita niya na yan, bigla ko naalala yung mga nakalipas na panahon eh. Alam niyo mga kababayan, biglang parang may nag-flashback sa akin eh. Noong mga high-profile case dyan sa DOJ. Kaya ang atin dito, Attorney Ferdy, good luck na lang po. Good luck na lang. Dito sa ating departamento, marahil mabuti ng ating pag-aralan at desisyonan ng matuloy na. Kung matutuloy, ang anumang bagay na dapat desisyonan po ng departamento. Ang problema kasi nito, pagka nagkaroon na ng extradition at saka namin ipa-file ang kaso, baka sabihin na hinaharang namin ng extradition. Correct. At pwede. mabuti na ho na mauna na. magkaroon din ng hustisya yung humihingi. Pero sa tingin ko, alam na rin nitong si Boying, ng DOJ, na hindi magkakaroon na ng extradition. Kasi yun talaga ang inihintay nitong si Pastor Kibuloy. Yun talaga ang kanyang inihintay, yung extradition. So ang tagal na niyan, napunta na siya sa FBI, kung saan-saan pa, yung ang tawag dito, yung website nila. Ay, meron nang ganyan. Meron na siyang ganyan. Pero wala pa ring extradition. Alam na yung whereabouts nitong si Pastor eh. Ng FBI, alam naman nila before, nung panahon ni Tatay Digong, nung lumabas yung mga issue na yan, problema na yan sa kanya. Pero bakit hindi nila hiningi na kunin o i-extradite itong si Kibuloy sa Amerika? Alam din ng DOJ yan. Huwag na tayo magdahilan na at bakit ngayon pa lang, di ba? Ang tagal na ng issue na yan, kung hindi pa nagkaroon ng investigasyon sa Senado, bakit ngayon nyo lang naisipan yan, kayo dyan sa DOJ? Diba? At tayo okay lang naman. Wala nang problema. Kasuhan nyo, walang problema yan. Wala kami dito para i-defend namin kung sino pa man. Nandito po kami para makita natin kung parehas nga ba yung mga pinagagawa nitong mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. Ngayon, kayo po dito, mga tagapanood namin dito sa PH Update, mag-comment po kayo sa baba kung sa tingin nyo, naaayon po ba yan? Kumbaga, nasusulat po ba yung mga pinagagawa niya? Hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Ang krimen 11 years ago. 10 years ago. At itong kasong to ay dumating sa departamentong ito. Kailan ba ito? 11 crime. Yun, 4 years na po. Ito nakabinbin dito. At yung isa't kalahating taon nga ay sa ilalim namin. Kaya pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay pakinggan nyo po. Meron talagang kailangang panagutan. Naku po. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa pong nagre-reklamong... Pagka narinig nyo na po, yung meron talagang dapat panagutan. Attorney Ferdy, medyo yun muna, no? Kailangan naming marinig ang side nitong si Attorney dito sa issue na. Noong panahon na yun ay menor de edad, 17 anyos nung nangyayari po ang krimen. 17 anyos siya. Kaya ngayon, yun po yung aming ibinabalita sa bali, na siya po, mag-ano na po siya ngayon, 30 years old na siya ngayon. Ito po'y hindi madaling gawin. Marami kasing pag-aalinlangan ng tao, may kuro-kuro, pero sa amin po, trabaho po ay trabaho. Okay. At kailangan isa lang na po ang kasong ito. Isa lang na yung mga dapat isa lang. Ganito yan, no? Ang order of things dito, no? Kasi yung decision po ay nagawa na.
Naka-barcode na po ito. Ang kailangan po ay dalhin muna ito sa Davao at utusan ang sabihin sa City Prosecutor ng Davao na i-file ang kaso. Okay. At alinsunod dito, dahil meron pong dalawang krimen na naganap dito, yung isa pong krimen naman ay qualified trafficking na dapat naman i-file dito sa Pasig. Kaya hindi ho simpleng kaso ito. Ngunit dahil nga sa mga salita na magkakagulo, Ang pinagtataka natin dito, no? Sa dami ng membro nitong KOJC, nasa 8 million to 9 million po yung ano talaga nila, yung kumbaga talagang solidong membro nila. Hindi biro yung bilang na yun, ha? Kayo dyan sa gobyerno, ha? Kaya kailangan careful kayo. Nasa 8 to 9 million ang membro nitong kingdom. Kaya kailangan bawat hakbang nitong mga mga opisyal dapat korkulado lahat. Hindi po basta-basta magbibitaw diyan dahil maraming taga-suporta itong si Pastor Kibuloy na talagang narinig naman po natin yung kanilang mga pronouncement na handa daw po sila. Na alam niyo na kung saan sila handa para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ano na lang, madami-dami yun. Yung 9 to 8 million, madami-dami po yun. At yung mga 9 to 8 million na yon, pagka sa susunod na eleksyon, pagka sinabi nitong si Kibuloy, hindi naman kilala yung KOJC, kaugnay doon sa tinatawag nilang black voting. Meron po kasing ganyan pagka panahon ng eleksyon. Ang yung mga iglesia, yung mga kababayan nating iglesia, sila po talaga yung pagka sinabing ang iboboto ito, yun po, yun ang boboto. Yun ang black voting. Pero itong Kingdom, KOJC, hindi po nating alam na meron silang ganon na black voting. Pero sa tingin natin, yung impact pa rin nun sa mga susunod na eleksyon, sa mga politiko na bumabanat dito kay Pastor Kibuloy, hindi rin po ganon kaganda. Tandaan na lang po natin yun. Kailangan doon sa mga politiko, kailangan yung, kung kayo talaga politiko, dapat ayusin nyo yung pamamangka nyo sa mga ilog-ilog na pinupuntahan nyo, okay? Kasi mahirap na tinatandaan yan pa naman yan pa naman po mga ganyang klaseng personality. Ano po yan, pagka yung mga taga-suporta po nila, pagka merong sinabi yan, pagka merong, let's say, yung 8 to 9 million, ano na lang, kalahati na lang, 4 million na lang talaga yung nag-aalay ng kanilang suporta para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Napakarami po ng 4 million sa buong Pilipinas, napakarami ho nun. Ngayon, tayo tayo po dito sa PH Update, yung mga tagapanood natin, hindi naman po tayo membro niyan. Pero majority ng mga nanonood sa atin, nakikisimpatya dito kay Pastor. Magpakatotoo na tayo dito. Marami po sa inyo diyang nanonood, hindi naniniwala sa mga ilinalabas nitong si Risa Ontiveros dun sa mga witness. At dahil kinukumpara po natin yung mga nakatakip ang muka at yung mga hindi nakatakip ang muka ng mga witness na naglalabasan. Okay? Hindi po tayo witness, di tayo nakatakip yung mukha natin. Okay? Ganun po yun. Kumbaga, mas matimbang sa ating mga kababayan yung testimonya noong mga hindi nakatakip ang muka na lumalabas na taga-suporta nitong si Pastor Kibuloy. Yun. Yun po ang problema natin ngayon. Kaya careful lang po kayo. Magkakaroon ng ibang pag-alsa pag meron pong nangyayari sa mga sinasabi ng ibang mga tao, ay minabuti ko rin pong Naku po, yan na nga ba? Sulatan at mamaya pipirmahan ko ang sulat sa Korte Suprema, ngunit hindi pa pwede ipadala sapagkat ito'y pwede lang ipadala pag nakafile na ang kaso na ilipat sa Maynila ang kaso. Ayun na nga ba Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Ililipat na po ang kaso. Good luck, Attorney Ferdy. Sabagay, pabor yung kay Attorney Ferdy, no? Malapit siya dito, no? Edi mabilis siya makaka-responde. Rape in relation to 7610, bali sexual exploitation of minors at qualified trafficking. Dapat sa Maynila na i-hear. So sequential po yan, kailangan po ay ma-follow yung order. Clarification, ito po ay decision sa petition for
Yes, sa petition for review. Tumbak po yun. Okay. Ito yung sinasabi. Decision daw po to doon sa petition for review. Na-reviewin itong kaso na to. Ito yung sinasabi nitong si Senator Risa Hontiveros na kaso na may petition daw po para ipa-review itong kaso na to. Ay, ito na pala to. Ito na pala to yung kaso na inaano nila. Tinatrabaho ngayon. Sir, meron po bang doon sa petition for review, yung kampo po ba ni Pastor Kibuloy ay nag-reach out, nagpadala ng kahit na anong dokumento? Hindi, kompleto na yung proseso rito. Submitted talaga to for decision. Minana lang namin ito mula sa nakaraan na DOJ, sa nakaraang pamunuan ng DOJ. At lahat po ito ay submitted for decision. Pinag-aralan po namin ng gusto. Ang inalam ko lang, tinanong ko lang po kung may nakakakilala sa abogado para malaman kung talagang nais pa talaga nilang ituloy ang kaso sapagkat hindi po madaling kaso ito. Baka mamaya naka-move on na yung tao, hindi niya talaga pursue. Nung nalaman ko po na itutuloy nila yung kaso, ay tinuloy na natin. Ayun. Yun na yun. Ay, nako. Yun na ho yun. Wala na, tapos na. Hey, GG na. Wala na po, wala na. Pagka tinuloy na natin, yun na yun. Sir, nasaan po yung complainant? Andito, nasa kanyang kinilalagyan na taguan sapagkat ang nalaman ko rin na ilang araw nakaraan na siya po'y inalagaan talaga, ang pinangangalagaan ng kanyang mga abogado. At sapagkat itong pangyayaring ito ay napakahirap ispilingin. Hindi ho ito simpleng kaso at marami hong pananakot na maaari maganap. At yung mga salitang pinararating sa atin ng abogado nila na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ngunit kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Ito sa kalooban natin na papatol tayo sa ganitong kontrobersiya sa init ng lahat. Ngunit kailangan po natin gawin ang dapat gawin. Ayun. Good luck na lang, good luck. Tayo, wala naman ang atin lang naman po dito mabigyan ng parehas na laban yung nagsasampa at yung sinasampahan. Kumbaga nakagitna tayo. Wala tayo diyan. Wala tayo diyan, magkalinawan po tayo dito sa PH Update. Hindi po tayo for or against kung kanino pa man tao dito. Check Boying Wala kami rito. Wala dito yung PH Update para kay kung kanino pa mang individual. Wala, okay? Wala ako dito. Wala kaming dito. Kung sinong gusto niyo sampahan niyo lang. Wala kang problema. Pag-usapan nyo. Balita natin dito sa PH Update. Gusto nyo, i-live pa po natin dito yun. Pagka meron ng hearing, i-live natin dito. Okay din naman. Walang problema yon. Pero sana, wala, good luck na lang talaga. Wala magsalita, mahirap na po. Mahirap na. Yung ibang mga ngayon, alam nyo na po yun. Kung matagal na po kayo nanonood dito sa PH Update, alam nyo na po yun. Yung posible na mangyari dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yikes. Yari. Iniisip ko pa lang po parang ang mangyayari dito, ipoformalize lang yung nangyari sa Senado na pag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Basta bahala na kayo dyan. Maraming salamat. Mag-ingat po. Hindi makabanat ganito kasi yan. Di ba yung nangyari sa Senado, hindi makaporma si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi makasagot. Di ba? Hindi siya talaga mayayari siya sa Senado, di ba? Ganun yun, normal lang naman yun. Ngayon, itong kaso na to, kumbaga sa Senado, sa Korte, ba? Linalighted ko lang po yung moment, yung mood, nga, pero seryoso itong pinag-uusapan natin dito, mga kababayan. Ngayon, i-comment nyo na sa baba kung ano yung mga punto de vista nyo po dito sa issue na to. Ang atin dito, parehas lang. Dahil merong oras ang lahat ng bagay. Ika nga.
Ngayon, kung oras nitong si Pastor Apollo Kibuloy na pagdaanan niya yung mga bagay na yan, wala tayong magagawa. Pero darating yung oras, kagaya ng mga nangyari kay Napoles, kay Revilla, kay Jinggoy, napakulong po lahat yan. Pero kalaunan, lumabas din yung katotohanan. Ngayon po, dito, panahon po nila yan. Ito lang ang ating pangwakas. Pangwakas po natin ito mga kababayan. Ngayon, kalaunan, lumabas yung katotohanan dito sa mga individual na to. At dito kay Pastor Apollo Kibuloy, kung hindi pa to ang panahon para lalabas ang katotohanan sa mga aligasyon sa iyo, Pastor, o Sir Kibuloy, darating din po yung oras na yon. Kung hindi pa po to yung oras na yon, darating at darating yon. Merong oras ang lahat ng bagay. There's a time for everything. Ika nga. Ganun lang po talaga ang buhay. Ano? Kailangan marunong tayong mag-adapt. Ha? Ganun lang yun. Pero wala akong gustong sabihin dito dito sa kaso na to kasi trouble yang si ano. Maraming salamat po.